Yung iba 120 kilos lang yung napipitas, merong 80 kilos lang yung napipitas. Pero ngayon mga kabady, umabot na sila ng hundreds red bag. May 200 bags, may 300 bags na. Morning mga kabady. Ba't kadilim ng GoPro natin ah? Wait lang. Maitim lang talaga ako. Morning sa ating lahat mga kabady. Dito tayo sa Parmat. Ito. Tingnan nyo, umitlog yung bibe. Punta natin dyan, umitlog. Gagawa natin ang pugo dito. Ito lang barako, umitlog na. Pero yan mga kabady, nabarako na din yan. Ito nga sabi ni Kuya Joey, may itlog na daw. Ito nga dito. Wala natin ang harang dito. Yan, may isa na. Yung isa kaya sa mga itlog. Talagyan ng bubong. Hindi siya nahihiyang umitlog. One. Nag-set up. Ito mga kabady oh. Kalamansi natin. Baba ng presyo. Naglalaro lang sa 400 to 500 per net bag ang presyo ng kalamansi ngayon. Lalo na to sa atin na to, itong ano na to medyo pulutin to, pero may bunga pa to, kaya lang yun nga, maraming nabulok nabulok na bunga. Dahil inabutan ng tubig hanggang dito, ayun na, nagtag ng dahon. Pero yan naman mga kabady, magdadahon ulit yan. Ayan, tingnan nyo, pansinin nyo ilalim, puro dahon, tsaka bunga. Ayan o, mga nangalalaglag yung bunga. Sayang, pero ganun pa man, okay lang yan. Importante, buhay yung puno. So bakit nga ba mababang ganun yung presyo ng kalamansi? Nag-uulan naman. Kasi nga po mga kabady, gaya na sabi ko sa inyo, pag ganitong buwan or ganitong season, talagang mababa po ang kalamansi. Mababa ang presyo. Mura. Kasi nga po, halos sa kalimitan ng may mga kalamansi ay may bunga. Kasi po pag tag-ulan ganito ay nagbo-volunteer yung mga kalamansi. Kumbaga namumulaklak sila ng kusa. At kahit di mo siya isprayan or alagaan ng insecticide or patabaan, ay magtutuloy po yun. Gawa ng ang mag-aalaga sa kanya yung ulan. Kaya lahat ng may mga kalamansihan, meron silang bunga, merong harvest, merong pitas. Kaya ngayon magkakasabay-sabay yan. Doon bumababa yung presyo. Hindi kumpara sa tag-araw. Kasi sa tag-araw mga kabady, malaki po yung maintenance ng kalamansi, magastos. Kaya yung iba ay hindi nakakapagpatuloy ng pabunga. Tsaka mapakahirap mag-alaga mga kabady pagka tag-araw ng kalamansi. Kasi maraming kalaban, mga fruit fly, mga insekto, paru-paro. Yan ang mga kalaban. Lalo na pagka wala sa interval yung pag-spray, yung pag-aalaga. Namumulaklak, oo, namumulaklak ng maganda, marami. Pero doon sa pag-spray nagkakatalo, tsaka doon sa pag-aalaga. Kaya yung iba, pagka gamais na, ayan na, mag-uumpisa ng mahulog. Kasi nga nagkakatusok na, nasusundot na ng fruit fly yung mga bunga ng kalamansi. Kasi mga kabady, yan bulaklak pa lang po, or yung nakamold pa lang yung bulaklak nya, kitang kita na ng fruit fly yan, ng mga paru-paro.
Kumbaga ano sila, prone sila sa insekto kasi nga po kulay puti, tapos na-attract pa sila doon sa amoy, lalo na mga buddy pagka full bloom yung bulaklak ay napakabango. Doon kadalasang umaatake yung mga fruit fly, kaya kailangan pagka flowering stage pa lang tayo, matalas tayo sa pagmamonitor at yung pag-i-spray, yung unang pag-i-spray natin kailangan matimingan natin mga buddy. Kasi once na namaga yung pagitan yan sa mga pagitan ng dahon sa sanga, tapos sinabugan nyo ng pataba, lalo na kung nakapagtigang na kayo ng lupa, ay mamumulaklak na po yan, lalo na pagka matured yung dahon. Ito mga buddy, tingnan nyo yung mga bunga. Ayan, ayan, pata ko sa inyo, kukunin natin. Marami pa sa ilalim, mga nalaglag. Yung iba inagos na lang, yung iba inagos na dahil di ba bumaha dito mga kabady. Ayan, naluluto sila kasi nga solve na sa tubig. Kumbaga yung lupa, wala nang oxygen mga kabady, di na makahinga yung lupa kasi nga po babad na sa tubig, solve na sila sa tubig, hindi na makahinga. Kaya ganito nangyayari. Kaya kumisan singaw din yan mga buddy, yung moist ng lupa, yung pinaka oxygen sisingaw sa kalamansi. Yun ang nagiging sanhi ng pagkaluto ng ganyan. Pero buti ay hindi lahat. Pero doon sa kabila sa extension mga kabady, halos nakahati yung puno. Nalagas talaga yung dahon tsaka yung ibang bunga. Sayang. Ayan dami Pansinin nyo mga kabady. Ayan ang daming mga nalaglag na bunga. Tapos nasira pa iba. Ayan yung tinatawag na pagka continue kang magpabunga, tatamaan mo yung mahal, tatamaan mo yung kamurahan. Murang presyo, mahal na presyo, tatamaan mo yan basta tuloy-tuloy yung pabunga mo. Sabi nga, hindi naman laging mataas at hindi rin laging mababa. Kumbaga itapat mo ng season na mataas yung pabunga mo para na sa ganon maganda-ganda ang kita. Pero pagka ganitong mura, sabi nga nung iba, halos presyong pamigay na. Pero yun mga buddy, 500 or 400 per bag. Ang isang bag po ay 30 kilos. Diba? Ano sa palagay nyo mga kabady? At nakakatuwa din dahil yung iba nating mga kliyente mga kabady ay naka-absuelto na. Yun pa isang nakakatuwa din yung mga naging client natin ay nakapag-harvest na, at least nailabasan nila yung kanilang puhunan, medyo absuelto na. Hoy! Ha? Medyo absuelto na yung puhunan nila, tapos may bunga pa yung kalamansi nila. So yun yung pinakatubo nila. Bago bumaba yung presyo ay yung iba nating kliyente ay nakabawi na ng puhunan. Pero meron tayong client ngayon mga kabady na kasalukuyan pong ma-harvest. Napakaganda po ng bunga ng kalamansi niya, malalaki at makinis, berdeng berde. Kaya lang medyo matatapat sa mababang presyo. Alam mo rin mga kabady, pagka mababa ang presyo at mataas ang presyo, pag mababa ang presyo, walang mga buyer or mga ahente na naglilibot or umiikot sa mga kalamansi farm. Pero pag once na yan mataas, asahan nyo mga kabady, hindi lang isa, dalawa, tatlo ang bibisita sa farm mo kada araw. Kaya alam na alam mo pag mataas. Hanap sila ng hanap ng may kalamansian na mapipitasan pagka mataas ang presyo.
Adyo ninyo mga kabady, yung iba nating kliyente from yung iba 120 kilos lang yung napipitas, merong 80 kilos lang yung napipitas. Pero ngayon mga kabady, umabot na sila ng hundreds red bag. May 200 bags, may 300 bags na napipitas. Yung isa nating client ngayon ay hindi pa natin alam kung makakailang red bag siya, pero nag-start na sila kahapon. Nag-start ng nagpa-harvest. At nakakatuwa naman dahil natuwa naman yung client natin mga kabady, kasi malaki nga daw improvement na from ganong harvest lang sila ngayon, unang harvest pa lang, na target na nila yung dati nilang pinipitas. Sobra pa. Basta ayos lang yung pag-spray sa tamang interval, tsaka yung mixing ng gamot, at tsaka yung monitor. Yan, napaka-importante yan. Tsaka yung timing sa unang spray hanggang sa mag full bloom sila, hanggang sa matagtag yung petals. Kailangan nakamonitor tayo at naaalagaan natin sa insecticide mga kabady. Ito dahil pambunga yan, halos may hinog na mga kabady. Pag papupulot na natin to, kahit na pagpulutin ganyan, baka presyo lang niya mga 300 to 400 per bag pagpulutin na ganyan. Pwede na rin kaysa sa mahinog dyan sa puno, sayang. Habay lang tayo pagka medyo hindi na nag-uulan, pwede na natin papitas yan. Ngayong araw medyo maganda yung panahon, medyo maaraw. Saan? Diyan. Sa akin? Sa akin kami. Ay. May kutsara? Yan. Kapit tayo mga kabady. Walang update sa presyo dyan, magkano? 400. 400? Abay, kaysa mahinog yan, obligado ng papitas talaga. Kahit 400 yan, meron pa rin yan. Kaysa sa mahinog, malaglag buti nga kamo yung mga nalaglag na bunga nailabas ng baha. Although may natirang iba, pero mas marami yung nailabas sigurado, yung inagos ng baha mga kabady. Ano naman natin yan, tawag nito, alam naman na natin yan mga kabady, na once pagtungtong ng ganitong months, talaga mababa talaga. Pansinin nyo, pagka ganitong tagulan, napakababa ng kalamansi. Pero pagtungtong ng tag-araw, halos maging ginto na yung presyo. Baliktad na. Oo. Hindi, kasi pagka tagulan na ganyan, nagbo-volunteer na mamunga yung kalamansi, mamulaklak. Kahit di mo i-spray, alagaan, maraming itutuloy.